naging mainit nga na kontrobersya ang usap-usaping ito dahil nga itong si Congressman Manila's District 6 Representative na si Congressman Abante at pati na rin itong si Congressman Romeo Acop ay nabuko nga dito sa Senado dahil lumabas na ang kanilang mga baho. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang mga witness na kanilang or ang mga resource person na kanilang idinidiin upang ilaglag si former President Rodrigo Roa Duterte ay nagsalita na nga umano dito sa Senado at sinabi umano dito sa harapan ng mga grupo ng senador natin na ginagawan talaga sila ng script or pinapatawag sila sa likod ng Kamara or sa likod ng House of Representatives or tinatawag nating backroom upang bigyan sila ng script upang ito ang kanilang sabihin kapag sila ay tinatanong ng Quad Committee. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na kaya pala ang mga resource person na to ay takot na takot at masyadong emosyonal kapag sila ay nagsasalita sa kanila or sa hearing dito sa Quad Committee ay dahil nga nalalabag na rin ang kanilang human rights or ang kanilang mga rights dahil nga mga kaibigan ay kinokontrol sila nito mga kongresistang ito na tila ba gustong pabagsakin or ipakulong ang dating Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit salamat na lang sa hearing na ito sa Senado at nabulgar ang lahat ng mga kasinungalingan at mga kabalbalan na nangyayari dito sa House of Representatives. Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin ng buong video at heto na nga mga kaibigan. At syempre kung bago pa lamang sa ating channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. At syempre, pindutin na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga balita upang aware ka din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Heto na nga mga kaibigan, panoorin na natin. Umano galing sa mga tauhan itong si VP Sara. Kasi nabahiran na kayo dyan na nakikipag-usap kayo sa mga resource person. At base dun sa ating nakitang pakikipag-usap nitong si Paduano, dyan sa resource person na yan, malamang sa malamang, ako ayaw kong mag-isip ng masama dito, pero yung ginawa nyo kay Colonel Grijaldo, hindi ka tanggap-tanggap yun. Yung ginawa nyo dun sa mga resource person, dyan sa Tuwad Committee, parang yung ginawa nyo dyan sa ano na yan, parang magkaparehas ng pattern. Ika nga, kayo na lang humusga mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Focus lang ho tayo sa naging palitan nitong si Atras Abante at ng DepEd official na yan. Panoorin ho natin to mga kababayan. Ibang klase talaga to. Ay, teka lang ho mga kababayan, bago ho natin umpisa ng ating talakayan, mega love shoutout ho muna pala tayo. Mega love shoutout ho muna tayo. Nakalimutan natin, mega love shoutout ho muna pala. Dito kay Sir Rene Familiar. Itong si Sir Rene Familiar. Sir Rene, ano ho ba talaga? Tambay lang ho kayo dito sa umaga, tanghali, gabi, hapunan, almusal, madaling araw, nandyan si Sir Fernie. Rene Familiar. Maraming salamat, sir. Dalawang kamay ng saludo. Mega love shoutout. Maraming salamat to sa 8 Australian dollars. Walang paano natin itong si Sir Fernie. Itong si Sir Rene Familiar. Mega love shoutout din ho dito kay Banateros Baines Lori. Maraming salamat. Mega love shoutout to. Maraming salamat sa 500 yen. Mabuhay ho kayo. Mag-ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout. Maraming salamat to. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Mios Vlog. Maraming salamat to. Mios Vlog. Maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo dyan sa Toyama, Ken, Japan. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo dyan sa Japan. Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng nagko-comment, nag-share at lahat ng kung ano-anong ginagawa nila dyan sa comment section. Maraming salamat. Ito, narekta na ho tayo dito kay Atras Abante. Rekta na ho tayo dito kay Game. Were you requested or were you pressured? I was requested, sir. You were requested. You were not pressured at all. Come on, tell us the truth here. I was requested, sir, in a nice way. Thing is this, you received an Teka lang, sumagot na Requested in a nice way. Ting-ting, ang tanong dyan, baka meron makipag-usap dyan sa ali na yan.
Baka bago nag-umpisa yan, hinila yan doon sa madilim na pasilyo. Di ba? Envelope 9 times. Am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Honestly, sir, the first time I met or I talked with Have you ever asked why Di pa tapos yung sagot, meron ka na naman tanong, walang yakang patanda ka, ha? Parang, kayo ayaw nyo ng mga bastos, pero kayo ang babastos nyo dyan sa... Anong nangyari sa Pilipinas? Bakit tayo pinasok nitong mga ulupong na to? are you being given an envelope? Yes, sir, I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Allowance lang naman pala eh. Malay natin itong si Madam Katalan, ano yan, masipag, mahusay sa trabaho. Kaya meron siyang allowance. Ang tanong ko sa inyo, si Speaker ba hindi kayo binibigyan ng allowance? Diba? Base sa aking nakikita, meron kayong Rolex, Patek Philippe, meron kayong Cadillac, wala kayong allowance? Actually, I asked allowance. Is that liquidated, or is that recorded, or is just given to you? Because it's a bit different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Asex Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it, knowing that it was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? fund. Asek Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also Asek Shine Fajarda. Therefore, if it was Asek Fajarda who requested you, as you Kayo naman, pagka pinag-uusapan yung allowance dyan, kumusta naman yung mga allowance nyo? Pagka merong mga ganyang klaseng pagdinig, balita daw ho natin, 100 milyon ang budget ng mga ganyang klaseng pagdinig. Kayo ho ba? Tayo nagtatanong, magkano ho ang allowance nyo pagka nagtatanong-tanong kayo dyan sa mga ganyang klaseng hearing? and she is also the one that gave you the envelopes. Would you not think that it's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Come on, bilaglag mo na, direktahin mo na. Sabihin mo, pinipressure ka. Hindi ka titigilan ng matandang uhugi na yan pagka hindi ka sumunod sa naratibo nila, madam. Kung ako sa'yo, sumunod ka na. Ako okay lang walang problema. Kasi magpakatotoo ho tayo. Kahit anong mangyari dyan, doon ho papatungo yung mga pinag-uusapan na yan. Papunta ho talaga tayo doon sa impeachment. Wala ho tayong magagawa, mga merong trililing merong mga saltik yung mga di ba? Wala ho tayong magagawa, doon ho talaga papapunta yung usapin na yan. Kaya wag na ho natin patagalin, kung merong maghahain, yung mga aso nitong si Tambaluslos na nasa labas, maghahain, tanggapin nyo na yung impeachment complaint. Tingnan na natin kung merong sustansya yung mga na yan, yung mga reklamo kay Vice President Sara Duterte para magkaalaman na once and for all, para matapos na yung mga alingas-ngas na yan. Kasi kung paninira lang yan, hindi ho gumagana yan. Kasi una sa lahat, kung tayo ho dito sa PH Update, pagka sinabi natin wala na tayong tiwala sa mga Duterte, naku, malaking problema dyan. Malaking problema yan. Ibig sabihin, meron ho talaga tayong problema dito sa mga Duterte na to. Pero habang si PH Update at yung mga vlogger na kilala nyo, na tinatayuan na talagang handang makipagbalagbagan dito sa mga Duterte na to, huwag nyo hong paniwalaan yung mga ulupong na yan dyan sa House of Representatives dahil yung mga yan, interest lang ni Tambaluslos ang kanilang pinoprotektahan dyan. Yun ho ang katotohanan dyan. Because look, I think you know what I mean, isn't it? I do not think that you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the pressure of signing it. Ms. Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly asked Asik Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the secretary. So I trusted her word for that. And without any thinking, it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any, it was part of the confidential fund. I'm saying this to you because alam mo, talagang
saying this to you, talagang, wala na. Mayayari ka sa amin dito. Yayariin ka namin dito. And my heart goes out to you, Miss Catalan. You know, I think it would be... Ganyan ka ba nanliligaw nung bata-bata ka, Brad? Ha? Ganyan ka ba kasi, dating parang nanliligaw ka eh. Itong mama na to, sa totoo lang, ano ho yan, karakas pa lang ho yan, hindi na mapagkakatiwalaan. Kaya kung ako sa inyo, tumatakbo ulit yan ngayon. Doon sa mga kababayan nating, sa mga boboto dyan sa mama na yan, ibutuhin nyo yung kalaban ng mama na yan dahil wala akong kwenta yan si Atras Abante. Umatras ka na, sir, wag mo nang ituloy yan. It would be best that, you know, in your own heart, you have been pressured because you received the envelopes. They're not only being requested, you have been pressured because you received envelopes thinking that they are just allowances, but you know it is never recorded. It is not part of the budget that was given to the OVP or the Secretary of Education. It's not part. Did you sign the voucher for it? No, Your Honor. See? I mean, so what I'm saying is this. Those 9 envelopes you received is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign, Ms. Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? Maybe, Your Honor. No, it's not maybe. It's yes, isn't it? Yes mo na, pinapahirapan mo po itong si Lolo. Yes mo na, yun lang naman gusto marinig ng mama na yan. Yes mo na, madam, yes mo na, please. Yes mo na. Am I right? Maybe, Your Honor. Maybe, Your Honor. Ayun. Okay na ba yun, sir? Okay Am I na? pressuring you now? Oh, Am I pressuring you now? oh, maybe, Your Honor ulit. I'm so nervous right now, Your Honor. Oh. Mr. Chair. The chair would like Yan ho nararamdaman ng mga dyan, resource person. Yung mga tanong ho kasi nila, akala mo talagang para sa bayan yung ginagawa nila. Okay lang sana eh. Kung talagang itong si VP Sara may dinispal kong pera, yung tipong ano ho siya, yung makikita mo yung napakarami niyang mansyon, napakarami niyang relo, napakarami niyang kung ano-anong kolorete sa katawan, di ba? Okay lang eh. Questionin nyo si VP Sara. Tanungin nyo kung saan niya dinala yung pera na yan. Pero nakikita ho natin dito kay Vice President Sara Duterte, yung simpleng pamumuhay. Wala ho siyang hindi ho marangya ang kanyang pamumuhay. Kagaya nitong si Atras Abante, meron ka pang pa cross na ganyan. Langya kang matanda ka. Oo, ayusin mo buhay mo, sir, ha? Ayaw kong pumunta dyan sa usapin na yan, pero yung pagiging banal mo na yan, huwag mong dalhin sa ano. Pagka napapasok ka na bilang congressman, ubad mo yan. Dahil kahihiyan sa kongregasyon mo, yung mga pinaggagawa mo, langya kang matanda ka. Eto na ho. to recognize the presence of the Honorable Jude Asidre, the Deputy Major. Hey, Jude. Ito, lagi ko kung tinatanong to pagka nakita na natin si Hey Jude. Bago mo kami banatan ng kung ano-ano, Hey Jude, turuan mo muna kami paano magluto na sinigang na baboy. Authority Leader from Timog Party List. Mr. Chairman, Yes, this will be my last Mr. Chairman. manifestation, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Just I want to put in the record that in today's hearing, Ms. Catalan, the head chief accountant of DepEd, admitted that indeed he was, as the term being used by her is being requested to sign, but of course, tumanggap din po ng extra si Ms. Catalan. Now, but in the previous hearing, Mr. Chairman, I just want to put in the record that it is not only Catalan na tumanggap ng ang sobre. Attorney Oreste Osias also admitted. Now, even Attorney Michael Wesley Poa, nandito ngayon, admitted also, but that was only December. But he still admitted that he received some amount from the Vice President. And of course, Miss Gloria Jumamil also. Wag
wag mo nang banggitin yung si Gloria Jumamil, Brad. Wag mo nang banggitin. Kasi yon nagsusulisit yung ali na yon nang walang hindi alam ng kanyang principal. Nagbibigay siya ng kung ano-anong mga sulat para manghingi ng pera. Base doon sa sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Yung si Jumamil, hayaan mo yun. Di kasama sa usapan yun. Walang yan. Merkado. Si ma'am, bit-bit niya pa yung mga sobre, no? Yung original na mga sobre. Talaga, At nandito ngayon, no? In possession natin. And of course, lahat na to is galing from Miss Sunshine Farda na hiya ni BP at the same time asawa nung SDO ng Office of the Vice President in relation to confidential fund. So as of now, apat na po ng mga officials ng Vice President na umamin na tumatanggap po ng sobre galing sa Vice President. Thank you, Mr. Chairman. That's all. Mr. Chair, Congressman Sia Alonso. I yield to the senior. Yes, I just have a few with the questions, but I yield to, indulgence of, Congressman but I yield to Sia, Chairman. The Chair would like to recognize Congressman Akop. Thank you. Madam Catalan, dadagdagan ko yung pagka-nervyos mo. Ayun na, isa pang kups to. Ito yung isa sa pinaka-kups. Isa sa mga pinaka-kups yan. Sa totoo lang, yan si Romeo Ako. Nag-iisip lang ako dun sa sinabi mo na noong binigyan ka ng unang sobre, sinabi mo kagad, ang tanong mo kagad galing ba ito sa confidential fund? Tama po ba yung pagkarinig ko? Yes, Your Honor. Bakit ganun ang tanong mo? Because honestly, I'm wondering ba't ako bibigyan. And during... Ngayon, it was after honestly, the... nagtanong ka kung bakit ka binibigyan. Ano ang sagot doon sa tanong mo na yun? But I was made to understand by ASEC Shaina, it is an allowance from the secretary. Kayo po yung accountant, di po ba? Yes, Matanong sir. ko po kayo, saan po nanggaling na pondo, ang source of fund, nung allowance na binigay sa inyo? And I didn't have the courage to ask for that. Pag tinanong mo, you had the courage to ask, galing ba ito sa confidential fund? Tapos you did not have the courage to ask, saan galing yan kung hindi galing sa confidential fund? Di po ba? Sure, Honor. Di ba? May lakas kang loob na tanungin, galing ba ito sa confidential fund? Pero hindi mo tinanong nung sinabi niya, hindi galing sa confidential fund yan. Saan galing? Di ba dapat yun ang sunod na tanong? Following your line of questioning. Kasi, madam, it is irrelevant whether you're aware of what you have signed or not. Kasi under the circular, you can be also liable. You cannot escape that. Kasi sa dami ng inimbestigahan ko, basta nakikita yung signature na nandun yung signature, papailan ka ng kaso ng investigador. Di ba? Lalong kinabahan itong si Ma'am Catalan. Yari ka dyan, madam. Kaya nagkukuhan ako doon sa kwan You were brave enough to ask. Ang dami yung ini-stress. Pag ayan na, yung ali na yan. Yung ali na yan. Pagka sa susunod na hearing ho, makikita nyo iba na ho pagmumukha niyan. Sigurado, diyan sa stress, pressure, lahat ho ng ginagawa nitong mga walang yang to dito sa mga tao na to. Meron din naman bawi ang tadhana dito sa mga walang yang congressman na to. Hindi pa ngayon. Siguro sa mga susunod na panahon, abangan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Yan, alam nyo kung bakit gusto nilang ma-impeach itong si BP Sara. Para hindi na ho siya makahawak ng pwesto sa pamahalaan. Kasi pagka na-impeach ka na, ganun ho mangyayari. Kasi pagka yan si BP Sara, nakaupo yan sa Malacanang, nakupo. Kung ako sa iyo, akop, abante, ay naku po. Mag-alsa balutan na kayo, may kalalagyan kayo sigurado. Kung galing sa confidential fund. Kasi nasa isip mo na doon sa pinirmahan. May kalalagyan ha, makikitahan kayo ng mga irregularidad sa mga pinaggagawa nyo na yan. Baka sabihin, baka mamisita tayo. Mo, doon manggagaling yung pondo na binibigay sa iyo as an allowance. Di ba? Yun na napasok sa isip mo na binigyan ka ng allowance sa pagpirma mo dahil sa confidential fund. Sa pag-clear o liquidate ng confidential fund. Di ba, Iha? Yes, Your Honor. Yes. And you didn't know that because of your signature, pwede kang lumubog. Tama, Iha? Yes, Your Honor. Sige. Thank you, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, with the indulgence of Congressman Adjong, So mga naman, mas masama pa rin sa akin, pwede ka lumubog. Saan mo
mo nang papalubugin dyan. Ikaw talaga ako po. Nervyoso na nga itong si Catalan. in Pinapanood. relation to Abante, what you are recognized. Congressman Akop said. I remember some years ago, Mr. Chair, Kawawa ng mga resource person. that when the Vice President was still in the DepEd, that there is a rule that she made, no gift policy. Am I right, Attorney Poa? Yes, Your Honor. That is correct, Your Honor. That's the rule. No gift policy. Do you remember that, Ms. Catalan? Yes, Your Honor. So why is she giving envelopes? If the rule in her office is no gift policy. Therefore, even the Vice President would think that whenever a gift is given, that's bribery. That is subtle bribery. Ms. Catalan. Maybe. Not maybe. Sabi mo sa akin, no gift policy. So therefore, if the Vice President said that there is no gift policy, therefore she is trying to avoid any kind of a bribery or a corruption in his part. Attorney, Powa, can you please, do you believe that? Well, yes, I do believe that, Your Honor, because even as OSEC, when I was in OSEC, no gifts talaga kami from anyone. No gifts. No gift policy was in place. So, nakita niyo yung answer ng dating spokesperson ni Vice President, am I right? That's the reason why I'm asking you if you are pressured. Siguro kinakailangan, sabihin mo na rito sa amin. Sabi, itong si Yusek po, parang di maganda lagay niyo. Hindi na siya kasing dati kasi tikas nung Yusek po. You are pressured because of the allowances given to you. Oo. Hindi nyo na kinakailangan pagtagpan pa yung nagbigay sa iyo eh. Ako, hindi ko sisisihin yung mga tauhan ni VP Sara na aalis sila ngayong mga panahon na to sa tabi niya. Hindi ko natin sila masisisi. Kagaya ng mga ibang mga kasama niya noong nasa pa siya DepEd, ngayon sa OBP, kung mag-aalisan yung staff niya, hindi ko tayo magtataka. Kasi sila ho ang dinidiin dahil hindi nila mahawakan, hindi itong mga congressman na to, hindi nila mahawakan po si VP Sara. Kaya ang binibira nila yung mga tauhan ni VP Sara. Doon mo kasi yun ang kahinaan itong si Vice President Sara Duterte. No, kaya hindi ho niya pinapadalo itong si Yusek po, dalo ng dalo, din natin ang Ikaw, Miss Catalan, ikaw po ang accountable dito, ikaw ang kawawa dito. You do not even need to protect those that gave to you the envelopes. Because the fact is this, when the rule in the Vice President's office is no gift policy, she would think that to be corruption. Oh, therefore, yung pagbigay ng allowance sa iyo is actually subtle bribery. Naku, subtle bribery ka dyan. Hindi po ba? But according kasi kay Attorney Shine during that time, it came from the secretary and who was really he was just grateful dun sa performance namin. So I considered it not really a form of bribery. Or I was not pressured to sign the liquidation voucher, but I was requested to sign it, sir. Malinaw hindi siya pressured, huwag nang pagpilitan, pinagpipilitan. Pinagpipilitan ho kasi nito si baka, madam, kung ako sa'yo sabihin mo na pinilit ka, baka hindi makatulog yan. Yung si Abante, baka hindi makatulog yan. Sabihin mo na, sir, ano ho ba gusto nyong marinig? Gusto nyo ho ba marinig na pinilit ako? Okay ho, pinilit na ako para manahimik na ho kayo. I'm not going to, in any way try to convince you otherwise, Ms. Catalan. What I'm just trying to say is, when the rule of the Vice President is no gift policy. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin kahit nabigyan namin siya Hindi siya tumatanggap Ngayon, kung siya mismo hindi tumatanggap, ba siya nagbibigay sa inyo? As a form? Ibang usapan nyo, kung hindi siya tumatanggap, baka nasaktan yung, yung amo nyo, binibigyan ba ng gift itong si VP Sara, kaso hindi niya tinatanggap. Baka kaya galit na galit yung amo nyo sa kanya, kaya ganyan yung banat nyo sa kanya. Binigyan nyo siya ng regalo, ayun tanggapin. Iba naman pagka siya nagbigay, panigurado, hindi yung galing sa nakaw. Of gratitude. That's your duty. Bitch, para mo naman sinasabing yung binibigay nila galing sa yaka. Wala akong sinabi nun, kayo nagsabi nun. Ms. Catalan. Whether there is no envelope given as a form of gratitude, it's your duty to do your job. Am I right?
Yes, Your Honor. That's what I'm saying. Mr. I'm saying. Congressman Sia, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Adyong, Just like to do some follow-ups on the questions of Chairman. Isa pa sa mga wala Ms. Catalan, I'd like to know, I think this has already been asked of you, pero I'd like to know, how long have you been working in DepEd? I've been with the department for almost 36 years, sir. 36 years. As a accountant, no, familiar naman po kayo sa trabaho ninyo for the past 3 decades. Alam niyo po yung differences between incentives, bonuses, allowances, hindi ho ba? Yes, Your Honor. And when you say bonuses and all of these categories, merong pinagkukunan po ng pondo dyan, di ba? Nakalaan naman po yan, no? Yes, Your Honor. Can you enlighten me po, because according to your responses, you treat this regular, I don't know how to label it, but as a gift, no? Just for the lack of a better term, kasi hindi mo po mapinpoint kung saan talaga galing yon. Pwede niyo po sabihin, clarify sa amin kung based on your experience, kasi alam naman po natin may mga bonuses yan, di ba? Sa mga regular employees. In fact, before the end of this year, mayroon talagang bonus packages yan binibigay. And mayroon namang incentives, no? Can you at least distinguish based on your work, job description, on how you appreciate the differences of this? Pag sinabi po pong allowance, saan regular na kinukuha na pondo yan? Normally, sir, pag regular po siya at saka yung normal siya sa appropriation or standards appropriation sa personal services ng agency. Okay, sa personal services. Pag sinabi niyo pong mga incentives doon sa mga empleyado, because I believe there are also some employees who have, gone beyond what is expected of them, exemplary yung kanilang mga tinatrabaho, kaya nabibigyan sila ng incentives doon. Meron din ho kayong ganyan, at saan po nakukuha din ho yan na category? Sa DepEd, there was no line Wala item po. for incentives. Walang incentives. So what about bonuses po? Bonuses meron po, sir, sa personal services po Sa siya. personal services, okay. So these allowances and these bonuses are regular funding. Yes. Tama po Yes, ba? sir. O, kasi Yes, alam Your niyo po Honor. pinagkukunan. So would you say po itong experience niyo for the past 36 years, has there any instance where a former or previous secretary have also done similar gifts or allowances, as you may call it, prior to the one that is now, but prior to the incumbency of then Secretary Duterte? No, Your Honor. Okay. So would it be safe to assume, Mr. Chair, that this is something irregular? Kasi ang sabi niyo po, both the allowances and as well as yung mga bonuses are regular fundings. There are line items under your budget, kasi accountant kayo, at doon nakukuha. So it's a regular funding, no? According to you, there has never been, for the past 3 decades of your work, your stay in DepEd, there has never been any instance where there's an administrative policy of your department that says pwede kayong magbigay regularly ng mga sobre sa mga empleyado. So that's sometimes something irregular, hindi ho ba? Sir, I was made to understand that the allowance came from But the you have secretary already, yes, but you have personally. already described to us that the appreciation of allowances is actually based on irregular funding that is allotted to. So what else can you describe that kind of pabuya, halimbawa, o pagbibigay sa inyo? Since according to you, hindi naman siya nagpo-fall as an allowance. I was made to understand that it came from her personally. Yeah. Personal money. I was made to understand that it came from the personal money of the secretary. Okay, so what do you, was there any instance, for example, Pati ba yung pera nitong si VP Sara, hindi ba pwedeng pamigay, gano'n? Bawal ho ba yung kunyari pera ko, meron akong extra 25,000, nakita ko itong si Catalan, Catalan, napakasipag mo talagang galing na trabaho mo, Brad, Badam, galing na trabaho mo. Ito yung 25,000, bawal din ho ba yun? Buti nga, malamang sa malamang itong si Catalan, yung natanggap niyang pera galing kay VP Sara, galing ho talaga yun sa bulsa nitong si Vice President Sara Duterte. Ang hirap po dito, yung mga aso nitong baluslus na to, kung mamimigay ho ito ng kung ano-ano, tanong ho, galing ho kaya sa bulsa nila yung mga pinamimigay nila nila? Paul, na sabi nga ni Manong Romy kanina, what made you first ask si attorney na ito ba'y galing sa confidential funds, hindi ho ba? That's your initial Ibig sabihin, you already had a prejudgment that this may come from the confidential funds. And then later on, you were made to believe, according to you, that it's come from the budget of the OVP. Personal budget of the OVP. Sa inyo po bang palagay? I'm just asking you now, not as a consultant, but as a regular, average-minded person.
Sa inyo palagay, kaya ho ba yun ng isang tao nang magbigay ng ganong regularly ng amount based ho doon sa sitwasyon nung nagbibigay? In this case, Secretary, just your, or your, just your, you know, your... Sa akin, sir, kasi kaya naman niya kasi malaki naman sweldo ng secretary. Okay, so ang palagay niyo doon doon sa inyo napupunta, yung kanyang, sa palagay niyo yun? Yun, sir, honestly. Yun ang palagay ko. Kaya I was made to understand that it came from the personal money of the secretary. Okay, so gusto ko lang po malaman na Ms. Catalan, how often did you receive? Itong si Ma'am Catalan, ano lang, consistent lang siya kasi kahit paano siya paikot-ikutin, hindi ho nila mapiga na sabihin sa kanya na ano yan, suhul yan para makapagpapit ako. These funds, I mean this Monthly. monthly. So ilang months po kayo nag-receive ng ano? February to So when did it start? When did it start? Kasi sinabi niyo confidential fund. When did it start? When the confidential fund was requested? When was the confidential fund requested again? the first issuance of the confidential fund was around February So when did you receive the allowance? after the release of the cash. Of the Okay, so check. that made you think Yes, that it's a confidential. yes. But prior to the confidential fund, you were never received any. No, Your Honor. Okay, so hindi mo masasabi na galing personal money niya yun. Again, I trusted. Yeah, but you said, Ms. Catalan, that you made to understand Ikaw, ito naman si Sir again. that it was malaki naman ng sweldo niya. So bakit nung umupo siya, hindi na siya nag-start magbigay? Bakit nag-start siya magbigay nung first na na-release na rin yung confidential funds? I think that's what made you think that it's part of the confidential funds. Again, Mr. Chair, just a manifestation na sabi nga, it's something irregular. It does not happen, no? In the previous, it did not happen prior to the release or request of the confidential funds. That would be all, Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, Congressman Abante. nakatanggap po kayo ng 9 envelopes na nagkakahalaga ng 25,000 each, di ba? Si Abante na ulit. Yes, Your Honor. That would be around almost Para na mga laking bagay sa inyo ng 25,000 kada envelope. Sa 9 months, parang laking bagay naman sa inyo nun. Eh, kumusta naman yung mga congressman na contractor pa? Diba? Kumusta naman ho yung mga congressman dyan na nakikinabang doon sa lobby money ng mga malalaking kumpanya? Yung pinag-uusapan ho natin doon, bilyon, milyon ho, hindi ho 25,000 nakakapal ng mukha nitong mga congressman na to. Kala mo talaga lilinis no? 250,000 all in all. Oh. Kunten yan, 225? 225,000. So alam nyo po, that is 225,000 in all. Alam nyo yun. Yes, Your Honor. And kailan po natapos yun? Ng pagbibigay? September po. September of last year? 2023, Your Honor. September of 2010. 2023. Your Honor. 2023. Oo. Kailan po natapos ang pag-release ng confidential fund? Third quarter, Your Honor. Ng I cannot- 2023 July po yung release ng check for the third quarter. of 2023, Yes, sir, correct? Your Honor. Oo. So hindi pa kayo nakahalata na that's part of the of your responsibility of signing. Yun nakukuha nyo yung allowances. Remember, tinan nyo, maigi. 225,000. Alam nyo, pinilang nyo. You counted it. Sa yun lang po. Your Honor, may I be recognized?